meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Ang malalim ng buntong hininga ni Vivi ah. Eh kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong. Wait, sandali ah. Oo, andito ba yan? Ito sasabihin ko na lang ha, kasi tinanong niyo na eh. Ayaw ko rin naman na... May nirecruit ako. Hanggang dyan lang ha. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Heto na po mga kababayan ang mainit at nagbabagang updates regarding nga po dito sa naging panayam kay VP Sara. Mga iba-iba pong topic po ang na-cover. Nabanggit po dyan si Bangag, mga kaibigan. Nabanggit po dyan ang dating VP Lenny. Nabanggit din po dyan ang si Benny Abante. Nabanggit din po ang iba-ibang mga topic po ang nasa saklaw po ng mga kategorya ng mga topics po ang napag-usapan. Pero higit sa lahat mga kaibigan, ito pong tandem ni VP Sara this darating na 2028 elections ay napag-usapan rin po. Ang sabi po ni VP Sara isa raw po ito, mananagot raw po. Wala raw pong taong hindi mananagot at ang kanyang VP na napili ay siya po ang makakasigurado na lahat po ng mga tiwali diyan sa gobyerno ngayon ay mananagot. Yan po ang sinabi niya at sinabi niya po posible ang clue natin diyan mga kaibigan posible po isa po itong mayor. Posible mga kaibigan isa po itong abogado at ang isa sa mga karamihang sinasabi ng comment section na nababasa po natin kanina si Marcoleta raw po di umano mga kaibigan, si Idol Senator Rodante Marcoleta. Kaya ang lakas ng Luzon at ang lakas ng Mindanao pag pinagsama talagang isang force na mahirap kalabanin. Ayan mga kaibigan, ito po si Paige Gen Z, ang boses ng Gen Z sa mga isyong papolitika dito sa ating bansa. Huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like at subscribe sa ating channel para po kayo ay maging mas updated sa mga may init at nagbabagang balita dito sa ating bansa. Ayan mga kababayan, wala nang mahabang intro. Rekta po tayo dito sa video. Nagawa mo? Bakit ako mag-apologize sa remarks ko sa Pangulo? Hindi nga sila nag-apologize sa ginawa nila sa akin. Documented ang mga threats sa akin. Ayan na. Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun ay subject nila sa impeachment nila. Ang masasabi ko lang dyan, hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. So hindi ako magsasorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin dahil documented yung threats namin. Ayan na, nanginginig na panigurado itong sinabangag kaibigan. Meron pang isang congressman na hindi naman nanalo pero nakaupo ngayon ang nagsabi na hindi daw siya susuporta sa'yo. Ano mensahe mo sa kanya? Hindi ko rin naman siya sinuportahan nung siya ay tumakbo So, it's a tie. It's a tie. Nauna na ako Oy, hindi Abante, makinig sumuporta ka, sa kanya. Hindi kung itong si Abante puro yabang mga kaibigan akala mo naman talaga bilib at tiwala ang mga taong bayan sa kanya. Kung makasabi siya na hindi niya susuportahan si VP Sara, akala mo naman yung mga tao tiwala at bilib na bilib dito kay Abante. Uy, Abante, kahit hindi mo suportahan si VP Sara, marami kaming sumusuporta sa kanya. Ang buong Pilipinas ay nasa likod ni VP Sara. Ikaw, sino yung mga nasa likod mo? O, sino yung mga sumusuporta sa'yo? Di ka nga nanalo, di ba? Di ka nga nanalo bilang congressman. Sige, kung magyabang tong si Abante, akala mo naman talaga milyon-milyon na taong bayan, milyon-milyon Pilipino yung naniniwala sa kanya. O, balikan natin to guys. Ito sinasabi naman nila na personal interest lang daw yan. Ambition without accountability. Hindi ko maintindihan ano ba sinasabi nila na walang accountability. May 4 sila na impeachment complaints, 'di ba? Araw-araw nila tinitreten na iimbestigahan, magta-trial, i-impeach.
So hindi ko alam saan doon ang walang accountability. Nung meron namang nag-file ng impeachment complaint, ano ba sinabi namin? We are prepared to answer it during trial. Tama. Kung nung aming pong itong vlog, ang kadalasang comment ng tao, mag-ingat si VP. Kasi alam naman natin, ngayon na talaga nag-finalize na kayo ng decision nyo, sure, sa tingin ng mga Pilipino, sobrang laki ng chance yung manalo. So, dalawa lang yan. It's either i-impeach kayo para hindi na kayo makatakbo or may gawing masama sa inyo. Hindi po ba kayo natatakot na sa pagsalita nyong ito ay malalagay sa alanganin ng inyong buhay? Hindi na ako takot kasi kasama na yun sa desisyon ko na posibleng gagawin sa akin. In fact, sinabi na nga sa akin noon na meron naman talagang plano na mga ganon. Grabe, wala mga So, hindi na kaibigan. ako takot kasi ano na yun kumbaga kalakip na yun sa desisyon na ginawa ko. Hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa desisyon ko So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president pero matatakot akong patayin ako. Hindi na. So, kinalimutan ko na yun. Wala na yan. Yung pagka panalo naman, Diyos na ang sasagot nun. Kasi nga sabi ng Diyos, diba? Magplano man ang tao, pero ako pa rin ang masusunod. So, nagplano ako, natatakbo akong Pangulo, sinunod ko kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari sa susunod. Ano ba na? Saludo talaga sa May VP bagay na Sara. maging, VP, si VP. Sino? May bagay si Pastor. Maging VP. Actually. Pero, VP, hinga namin kayo ng mensahe para sa mga kababayan natin na nawawalan na ng pag-asa, saturated na, napapagod na political, tsaka pagod na rin sa mga nararanasang paghihirap dito sa ating bayang Pilipinas. Sa mga kababayan natin na dumadaan sa hirap, kung ano man yon, sa personal man, sa trabaho man, o yung hirap ninyo sa politika o sa mga dinadaanan ng bayan natin, magtiwala kayo sa Diyos. Lagi kayong magdasal na bigyan kayo ng lakas at ng kaalaman, strength and wisdom, at bigyan kayo ng grace na tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo. At pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So, hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Pero, hindi mag-give up. Last question. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, magagantihan lang. Kayo po ba isang maging presidente na mag-unify sa ating bansa? Kung magiging vengeful. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yung lahat ng nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yon.
Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago iyan. 'Di ba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang, oh sige, yan yung gusto niyong gawin, gawin niyo lang. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita niyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila pinaalis. Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. So sinabi ko, pabayaan niyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, then welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Noong ako ay umupo, wala akong, hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Hindi ko, wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Ayan na. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Yan na guys. Sino kaya to? Sino kaya ang napiling kadaan dyan Mukhang ni may VP clue tayo Sara? Luka? Oo, mukhang alam ko na. Pero alam mo kung naniniwala ako na mananalo si VP bilang presidente. Kasi marami ng revelations kay Pastor na maraming beses niya actually mas maraming beses daw niyang napanaginipan na si VP magiging presidente kaysa kay PRRD. Kaya mong ayusin yung lala ng problema na ginawa ng administration na to sa Pilipinas? Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. To turn around a country, you need at least 30 years. So, dapat merong long-term na continuity. Yan. Long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad eh. Kasi kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Wala nang pahinga, 25 years kakayanin. We'll shave off 5 years. Pero kasi ang termino ng isang pangulo, let us be realistic, 6 years lang yon. So dapat ang papaniguraduhin mo dyan ay yung magagawa mo for 6 years at yung iiwan mo na plano para sa mga susunod. Maganda siguro kung naging tuloy-tuloy si Marcos noon. Konti na lang ang bubunuin nyo. Pero dahil nga... Tinuloy niya yung tinuloy niya yung kay Pangulong Duterte. 6 years yun, 6 years kay BBM. Konti na lang sana yung mga iba pang taon. Kaya lang lalong gumulo nung panahon ni Marcos. So mas lalo po bang lumalim ito, naging problema natin dito kay Marcos? Oo, makikita nyo naman sa numbers eh. Ikunin nyo.
lahat ng economic indicators. Wala. Bagsak na talaga yung Pilipinas. Investor confidence, wala. Nagsisinungaling lang yan sila na meron. Pero walang interesado sa Pilipinas ngayon. Kabanggit niyo po na natatakot kayo for the next generation. Anong specific na kinakatakutan niyo nung binanggit niyo yun? Natatakot ako, nabanggit ko yon sa speech. Sabi ko dito na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran nga maanad data sa sayop nga mawad-an na lang taog paglaom. Natatakot ako na tanggapin na lang nila ba na yung mga kabataan, tanggapin na lang nila pinanganak akong mahirap, mabubuhay akong naghihirap, mamamatay akong isang mahirap. Hindi ko gusto yun para sa ating mga anak. Tapos natatakot ako na tatanggapin na lang nila kahit mali, okay lang. Tulad ng nangyayari ngayon, ang laki nung ninakaw sa budget natin. Hindi pa yun nare-review ang 2022, 2024, tsaka 2023 budget ha. 2025 pa lang pinag-usapan natin. Tapos para bang wala lang siya sa mga tao. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na hinatid kung saang bahay, nakalagay sa mga maleta. Pero parang tanggap lang ng mga tao, ay, ganun talaga eh. Tapos natatakot ako na mawalan na ba sila ng hope yung mga tao. Tapos magkanya-kanya na tayo, there'll be lawlessness, indifference. Natatakot ako na ganun yung future generation of Filipinos. Ayoko na lang magbanggit ikumpara sa ibang bansa. Pero merong mga bansa, kung makikita ninyo, na wala talaga. Criminal organizations ang nagpapatakbo ng kanilang bansa. Sobrang lakas ng krimen na ang mga trabaho ng mga tao ay bilang isang kriminal. Mga matitinong tao umaalis na lang sa kanilang bansa. Ganon. Ayoko makita na ganon yung mangyari sa Pilipinas. Isang politiko. Pero yung sinabi mong walang second passport, walang matatakbuhan. Ano, paki-explain further yun. Pansinin nyo, sa mga mayayaman, di ba sila napakadali sa kanila na bumili ng bahay sa iba't ibang bansa. Kahit yung mga congressman, madami dyan may bahay sa ibang lugar. Tapos, yung mga kamag-anak nila o yung mga immediate families nila may second nationality, dual citizens. Diba? Hawak nila pasaporte ng Pilipinas, hawak nila pasaporte ng ibang bansa. Huwag na tayo magbanggit kung ano, kasi sisikat yung bansa. Diba? Tapos, napakadali ba sa kanila na pag magkagulo na tayo dito, pupunta lang sila doon? Sa ibang bansa, doon sa bahay nila, kasi may residency yung anak, yung asawa, yung kapatid, yung pamangkin. Meron akong townhouse dito sa bansa na ito. May villa ako doon sa bansa na doon. Napakadali para sa mga politiko, mga may kapangyarihan, mga mayayaman, na ganun yung gawin nila. Pero paano tayo? Paano tayo na wala tayong ibang option, wala tayong ibang choice, kundi manirahan dito sa Pilipinas. Wala tayong dual citizenship. Wala tayong isang malakas na passport na gagamitin natin. Lalayas lang ako dito pag, nagkagulo na itong bansa na ito. Meron naman akong fallback doon. Paano yung mga ganyan? Ang dami nun. Ang dami natin. Ang dami natin na ganun yung buhay natin na parang nakaangkla tayo dito sa Pilipinas. At hindi tayo susuko dito sa Pilipinas
kahit man magkagulo na. So paano tayo? Diba? Dapat bigyan natin ng pag-asa yung mga walang ibang option kundi ang manirahan sa Pilipinas. Maraming nagsasabi na yung mga Pilipino daw politically saturated na and sawang-sawa na silang makarinig ng pangako. So, ang tanong nila is, bakit kailangan pa kaming maniwala sa'yo? Pinipresenta ko yung sarili ko bilang isa sa mga kandidato ng pagkapangulo ng Pilipinas. Ang pinanghahawakan ko, yung mga nagawa ko sa Davao City. Noong ako ay mayor ng Davao City, sinabi ko sa sarili ko na dapat sa pag-alis ko dito sa posisyon ko bilang mayor, mas maganda yung Davao City kesa paano siya iniwan noong sinundan ko na mayor. Ganun yung mindset ko noon. Dapat pag-alis ko, mas gumanda yung Davao. Pag-alis ko, natapos namin yung problema sa insurgency. Na-declare kami na insurgency-free Davao City. And hindi nangyari yun ilang dekada sa Davao City. 1980s, 1990s, early 2000, always kilala ang Davao City, Paquibato District namin na stronghold ng mga NPA. Pero nung ako ay bumaba bilang mayor, insurgency-free, binayaran ko yung utang. Hindi ko sinasabi na kaya kong bayaran yung utang na ginawa ni BBM. Pero meron akong pagpaplano kung paano balansehin yung utang tsaka yung income noong syudad. So pinanigurado ko na pagkatapos ng termino ko, mababayaran na lahat. Wala nang utang, wala nang mamanahin na utang yung susunod na mayor. Pinanigurado ko na 8th richest city ang Davao City bago ako umalis. Number 4 kami sa competitiveness sa buong bansa. Hindi madali yun dahil nasa Mindanao kami. Usually kapag tumitingin ang mga negosyante pa sa Mindanao, parang awag dyan kasi unstable yung lugar na yan. Pero number 4 kami sa competitiveness. At marami kaming iniwan na mga legacy projects sa Davao City bago ako umalis. Pinanghahawakan ko yun. Yung ginagawa namin sa Office of the Vice President, hindi pa tapos kasi hanggang 2028, hanggang 2028 ba ako? Mai-impeach ako. Kasi Hindi kami papayag, ma'am. hanggang 2028 pa kami, so hindi pa siya tapos, pero pinanghahawakan ko yun. Taon-taon, nagbibigay kami ng report sa taong bayan kung ano yung accomplishments na namin. Yung sinabi namin 1 milyong puno, nagawa namin, sabi namin 6 na taon, 1 milyong puno, nagawa namin in 2.5 years. So marami pa kaming gagawin hanggang 2028. Yung ginawa ko sa DepEd, hindi madali yun mabilisan yun kasi napakalaki ng problema ng basic education natin sa Pilipinas at hindi siya pwedeng mabagal yung galaw mo. Kaya yung ginawa namin, in 6 years, ito yung targets. Para pagkatapos ng term ng Pangulo, nagawa na ito, natapos na ito. So hindi madali yun. Yun yung mga pinanghahawakan ko na pinipresenta ko, yung kakayahan ko na gawin ang mga mahihirap na bagay. Yun yung ipinipresenta ko sa taong bayan. Hindi ako namimilit na sa kanila. Basta ang ginawa ko, isa ako sa nagpapapili bilang Pangulo. Actually, ma'am, nakita nga po namin, galing lang po kami sa Davao, at talagang nakita namin na parang pangit man pakinggan, pero parang Singapore sa ganda ang Davao City ngayon.
Sa sobrang dami nyo nga pong nagawa doon, may nangaangkin pa nung bridge nyo dahil wala na siya napagawa. At isa pang dahilan pala kaya galit na galit din ng mga NPA na congressman sa inyo dahil doon sa ginawa nyo insurgent sa pinatanggal nyo talaga lahat totally. Pag kayo po ba naging Pangulo, isa ho ba yan sa plano ninyo, priority ninyo na mawala na talaga sa Pilipinas yung ganyan? Oo, kailangan na natin tapusin. In fact, malapit na yun matapos noong bumaba si dating Pangulong Duterte. Ang kailangan na lang gawin nung sumunod ay ituloy niya yung mga plano kontra insurgency. Kailangan natin tapusin na yan para yung ating Armed Forces of the Philippines, matutukan nila yung iba pang mga prioridad ng ating bansa. Pero ngayon, kung napansin nyo, ay, nagsisimula ng lumakas yung, ano man tawag yan, rebel groups sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. So siguro naman, VP, alam mo naman yung mga kung sino yung mga posibleng makakaharap mo sa 2028. Yung mga nagawa mo sa Davao City, do you think yun yung edge mo para manalo sa 2028? Ang edge ko is yung kakayahan ko na gumawa ng mga mahirap na bagay. Yun yung core ko talaga. Core competency ko. Kasi, unang-una, hindi mo ako madaling matakot eh. Tatay ko nga, si President Duterte, pero hindi ako natatakot sa kanya eh. Hindi mo ako madaling mapasunod. Hindi mo ako madalas sa tulad yan, magsasama kayong lahat dyan, tapos ako mag-isa dito. Hindi mo ako matatakot sa ganun eh. So yun talaga yung kapasidad ko, yung competency ko. Kaya ko gumawa ng mga mahirap na bagay. Tatayuan ko yung mga mahirap na bagay. Yung pag-ikot mo sa Pilipinas, you think kaya na ang buong Pilipinas ay maging katulad ng Davao City na disiplinado, involved yung mga tao sa governance? Yung pagbabago ng values ng mga tao, hindi siya magagawa kaagad. Kasi may problema din tayong mga Pilipino sa pag-uugali natin eh. Somehow, through the years, nawala yung values formation sa pagkabata hanggang sa sila ay nagiging adult. So hindi magagawa yon ng isang taon lang. Kailangan natin simulan ulit, turuan ng mga bata ng magandang asal. Noong nakaraang taon, nagtanong-tanong na rin ako sa mga experts, kumbaga sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang industriya. Tinatanong ko sila, sitwasyon natin ngayon, nakikita niyo naman, sitwasyon natin ng bayan ngayon. Sabi ko, kaya ba natin baliktarin? Sabi nila, kaya yan, basta lang matapang yung mag-implement. At pangalawa, yung tightening of the belt ba, magtitipid talaga sa gastos. So yun yung naibigay na kumbaga quick assessment sa akin. Ngayon, issue yung korupsyon. Alam naman natin yan, kaliwat kanan ng korupsyon. Ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayo maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Unang-una, ano talaga yan eh, yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganon. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangungurakot, malis ka na dyan. Ganon. Hindi siya dapat
patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat pag merong nangyari, palitan nyo yan. Punta na tayo dun sa mga reactions ng mga nasa social media. O lalong-lalo na noong mga ayaw kay VP at nabulabog doon sa inyong pagde-declare. Sabi nila kulang daw yung paghingi mo ng apology. Dapat daw mag-apologize ka doon sa mga remarks mo against the president and yung iba pang mga sinasabi nila na nagawa mo. Bakit ako mag-apologize sa remarks ko sa Pangulo? Hindi nga sila nag-apologize sa ginawa nila sa akin. Documented ang mga threats sa akin. Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun ay subject nila sa impeachment nila. Ang masasabi ko lang dyan, hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. So hindi ako magsusorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin dahil documented yung threats namin. Meron pang isang